Okay. Sana ay nasa maayos ang lahat nating mga kababayan ngayong araw, lalong-lalo na sa ating mga mahal na mga OFWs. Naku guys, saan kaya hahantong ang usapin ng impeachment kay VP Sara? Nais ng ilan, lalong-lalo na sa ilang mga nagpaabot na ng kanilang reaction na gustong simulan na ang ilang miyembro ng House of Representatives ang investigasyon at ang hearings pagdinig ng impeachment complaint against sa VP Sara sa Senado. Naku po, ano kaya magiging resulta at magiging epekto nito pag nagkataon, no? Gawa ng kung ating maririnig yung sinabi ni Senator Chis Escudero, ewan ko lang kung ano kayang patutunguhan nito, guys. Galit na ba ang iba dyan kay Senator Escudero? Dahil hindi na sunod muna yung kanilang nais gawin at nais mangyari. Kasi merong pinabot, no, si Senator Escudero na ay hindi maaaring ganun. Hindi ganun kadali. Hindi yung ura-ura. Abay, 2 buwan yung pinag-uusapan dyan sa House of Representatives. Tapos ngayon, agad-agad ay desisyonan na didiringgin agad yung impeachment na yan. Ito yung part ng sinabi ni Chis Escudero, guys. Ang patungkol dito, no? Patungkol dyan. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Ito, kung papakinggan ko yung mga gustong ma-impeach sa VP Sara at gagawin ko yan, magre-reklamo naman yung kabila na minamadali talaga ito. O, diba? Meron din naman punto, no? Ang senador na hindi maaaring madaliin. Kasi meron sila pagkakataon dyan, mahabang usapin. At ngayon, mamadaliin sila dyan sa Senado. Ito, pakinggan. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Ito, kung papakinggan ko yung mga gustong ma-impeach sa VP Sara at gagawin ko yan, magre-reklamo naman yung kabila na minamadali talaga ito. Ngayon, ito na nga yung sinasabi natin kanina, ano ba kaya ang magiging basihan pagdating dito? Hindi natin malaman kung ano ang magiging epekto nito at magiging resulta nito, guys, matapos ito mga usaping ito. Ang atin lang, nasa na naman ay kung ano man magiging reaksyon dito, kasi si Senator Coco Pimentel, di ba, nagpaabot rin ng kanyang reaksyon, pahayag, at ang pagkakaintindi, no, sa usapin na kung saan may kaugnayan nitong impeachment na ito. Kung ito ba ay agad-agad aaksyonan, ito ba ay agad-agad tutugunan, kasi ini-interview siya ng media, ipinaliwanag, no, ni Coco Pimentel, no, Senador Pimentel ang dapat based din sa kanyang understanding at kaalaman, no. Kaya ang atin dito, pag kung ano man magiging resulta ng usapin na ito, guys, ay ganun pa rin, ay mananatili yung magandang trabaho, no, dito sa kanila para sa taong bayan. Kasi alam naman natin na nakabreak sila ngayon ang Senado, at alam natin na isusunod dito ang House of Representatives. Ngayon, marami pa dyan silang mga usapin na kailangan tapusin. Meron pa mga presko na nangyayari at nagaganap, kasi hindi pa rin naman nagsisimula yung campaign period, no, para sa local, kasi kasama naman sa local elections ditong susunod na buwan, campaign period, ang House of Representatives, no, mga representante, Kamara de Representante, ito mga congressmen na ito, kaya malamang mag-break din yan sila. Ang Senado nakascheduled na for ngayong June 2 babalik, kaya ang gusto bago umabot yun ng June 2, meron nang nagaganap ng discussion, meron nang nagaganap na hearing, meron nang napag-usapan ang tinatawag nating impeachment nitong kay VP Sara. Ano kaya magiging resulta nito, no? Kasi yung reaksyon ng taong bayan ngayon, mukhang paingay ng paingay matapos na gawa ang ganong recommendation ng Kamara. Ito ngayon,
kung ano man ang magiging resulta nito, sana naman hindi malagay sa alanganin yung ating mga kababayan, no? Ay papunta pa naman ang halalan, parating pa naman ang halalan, sana naman ay maging maayos at mabigay din ng tama ang kung ano man ang bagay na karapat-dapat na aksyon ay bigay sa taong bayan. Di ba? Napag-usapan na about PhilHealth, yun. Ang PhilHealth, kung ating babalikan, ay nagiging lumawak pa umano ang kanilang serbisyo. Yun na nga yung sinasabi natin noon pa. Hindi naman siguro dyan magiging solusyon para sa atin, opinion ko ha, ang pagtanggal ng budget ng PhilHealth, kundi yung iobliga sila, no? Lalong-lalo na dumaan na ito sa investigasyon na mas lawakan at mas gandahan pa yung kanilang serbisyo. Ngayon, nangyari na nga yan, no? Lumawak ang kanilang serbisyo sa pagbibigay ng tulong, pagbibigay ng kung ano man, lalong-lalo na sa mga miyembro nito, maganda, no? At sana naman, kahit kulang sila wala silang budget ngayong 2025, no, hindi sila pagbigyan sa national budget, magiging maayos at mas lalo pang naipakita nila tama ang ginagawa ninyo, dahil alam na alam rin naman ng taong bayan na ang dahilan ng Senado, ang dahilan ng Kongreso, ang dahilan ng Kongreso, meron pa kayong napakalaking budget, no? Napakinggan yan based sa mga tanong ninyo na meron pang malaking budget, kaya hindi tayo naniniwala at hindi kaya. Ngunit sana naman ay kung napagbigyan pa ng mas marami or napunduhan pa ito, at ganun ang implementation na ginawa, mas lalo pang lalawak at lalaki ang tulong na maibibigay sa taong bayan, no? Kasi meron silang pundo, di ba? Meron silang malaking pundo na hindi nagagamit. Kung ganito lang, pinalawak, nilakihan. Kung may pundo pa na ibinigay, at ganun ang proseso, ganun ang kondisyon na gagawin. Okay, bibigyan namin kayo ng pundo ng ganito, pero sa ganito, dapat ito ay uubusin at ayos para sa kapakanan ng lahat. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na hikaho sa buhay na kung saan ay lagi na lang umaasa. Epektibo rin yung ginagawa nilang programa ngayon dyan, yung dadaan kay kanino man para manghingi ng tulong, no? Election din naman kasi. Tama yung ginagawa ninyo. Pero alam ng taong bayan kung ano talaga yung patutunguhan. Pero maganda yan. At sana naman yung PhilHealth ay dyan mananatiling ganyan, no? Isang opisina, isang institusyon na tao nito na kung saan wala nang ibang pupuntahan. Hindi nadadaan kay kaninong mga politicians na yan para magpaalam. Kusa na lang ito ay ipoproseso ng ospital at ng pasyente. Yan ang isa sa magandang hakbangin sana. Mapalakit, mananatilit, mabigyan ang pwersa dito sa pagtulong ng taong bayan. Abangan natin kung ano pang mga karagdagang mga pangyayari at kaganapan ukol dito, guys, no? Hanggang sa muli po, ito po ang Jim 5 TV. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas.